Sa iba pang balita, nagpulong ang mga media practitioners sa Davao City upang talakayin ang mga kahandaan ng mga media, lalo na sa pagsapit ng anumang sakuna o trahedya sa bansa. Para sa detalye, balita mo kami, Joey Sem Dalumpines ng PIA Davao. Nagkaisa ang mga mamamahayag sa Mindanao na kailangang tutukan ang coverage sa mga istoryang mas makakatulong sa mga apektadong mamamayan na makapaghanda sa anumang epekto ng masamang panahon at makatayo sa sariling pagsisikap makaraan ang anumang trahedya. Pinuna sa nasabing pagpupulong na kung inilarawan lamang ng mga higanting alon ang salitang storm surge na ginamit sa babala sa Bagyong Yolanda na tumama sa Tacloban City, mas naging agaran sana ang paglikas ng mga mamamayan sa mga ligtas na lugar at naiwasan ang mataas na bilang ng mga nasawi. Binigyan ni Press Secretary Sunny Coloma, Guest of Honor and Speaker sa nasabing pagpupulong na kailangang mas palawakin pa ang kaalaman ng mga mamamayan sa epekto ng climate change na nagdudulot ng pagsama ng panahon. Aniya, ang mga bagyong Sendong, Pablo na tumama sa Mindanao sa nakalipas na 2 taon, bagyong Yolanda na tumama sa Tacloban City noong nakaraang taon, at ang bagyong Ondoy na tumama sa Metro Manila noong 2009 ay tanda na narito na nga ang pagbabago ng panahon. How many of you remember Typhoon Pablo? How many of you remember Typhoon Sendong? Anong klaseng bagyo ba yung Sendong? Sabi ng mga nagkwekwento, hindi naman kasi ko taga ron, hindi naman yung kalakasang bagyo. Kaya lang, tuloy-tuloy, continuous rains. The result of which, so many people were killed, namatay. Binigyang diin din ni Coloma na dahil sa mga malalaking trahedyang dulot ng climate change, kailangang harapin ang lahat, ang hamon tulad ng pagbibigay ng tamang kaalaman sa masamang epekto ng panahon, kusang pagbabago sa pananaw ng lahat, maging ng gobyerno sa paghahanda sa masamang panahon, ang pagsama sa climate change sa anumang gawain ng pamahalaan. Kinakailangang mabasag na natin yung cycle ng destroy, rebuild, destroy, no? Dapat ay makapagtatag tayo ng mga resilient communities para pagdating muli ng mga kalamidad, hindi na mauulit yung naging karanasan natin. That's why it's important to concretize the principle of build back better and build more resilient communities. Pinuna rin ni nasa pagsanantal ng bagyong Yolanda sa Visayas Island noong nakaraang taon, malaking bahagi ng Bantayan Island sa Cebu ang hindi gaanong napinsala ng malalaking alon dahil sa mga nakatanim na mangrove sa kanilang dalampasigan. Anya, kailangang maging programa ng lokal na pamahalaan sa tabing dagat na tamnan ang mga mangroves ang kanilang mga dalampasigan bilang proteksyon sa mga naglalakihang alon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey Sem Dalumpines ng Philippine Information Agency Davao Region, nag-uulat.